Ang mga resibong nakalap ngayong hapon. Boss! NBI! Sinagip ang mga batang ito sa isang bahay sa Pampanga. Sila ang pinakabagong biktima umano ng OSAEC o Online Sexual Abuse and Exploitation of Children. Bukod sa pang-aabuso online, iniengganyo na rin daw ng mga suspect ang foreigner nilang kliyente na dumayo sa Pilipinas para personal na abusuhin ng mga paslit. At ang mga mastermind di umano, Bumaba ka dyan. sarili nilang mga magulang at tiyahin. Ginawa mo yan eh. Katatayo. Sa isang viral video, sumugod ang isang babae sa loob ng gym. Nagsisigaw. Ano, kinukonsinti ninyo? Ha? Talaga ba? Sige, magpanggap kayo, hindi nyo ako naririnig! At dinuro-duro ang isang lalaki na kanya palang husband-to-be Wag ako! ang mga papel na hinagis ng babae. Ayun o, may picture kayo. Nandito sa gym. Nakahalik ka ba? Ka ba? Mga resibo di umano ng pagtataksil ng lalaki. Pumapagod ka, sumuhang ako ka. Ano nga ba ang tunay na istorya sa likod ng masaklap na viral breakup na ito? Susunod! Boss! NBI! May nag-offer lang po kayo sa akin. May nag-offer po sa inyo. Po, taga dito rin po. Maraming po sila dito. Abangan mamaya unang paghaharap ng dating magkasintahan na nag-viral ang hiwalayan. Mamaya na sa Resibo! Ano man reklamo, bibigyan tugon. Bawat hilaing at problema, hahanapan ng solusyon. Ito ang bago ninyong sandigan, hindi palalampasin ang mga tiwali at maling gawi. Dito, walang ligtas ang abusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang Resibo. Magandang hapon, ako po si Emil Sumangil. Tinutukan ng resibo ang pagtugis ng mga otoridad sa isang ina sa Pampanga na ibinebenta raw online ang kanyang mga menor de edad na anak. Pero hindi lang pala online ang kahindik-hindik na pang-aabuso at eksploitasyon umano sa mga walang kamalay-balay na musmos. December 2024, nakatanggap ng isang tip ang National Bureau of Investigation o NBI, Human Trafficking Division, mula sa isang foreign law enforcement agency. May isang ina raw na inilalako ang kanyang mga anak sa mga dayuhang kliyente. Ang ginagawa ng nanay is inaalok niya yung kanyang mga anak sa mga foreigner o sa mga banyaga. At ang pinakikita niya sa mga foreigner, yung mga hubad na larawan ng kanyang mga anak. Ito pong larawan na hawak ko ngayon ay isa lamang sa mga child sexual abuse or exploitation material o hubad na larawan na nakuha ng mga otoridad na nag-undercover para matugis ang suspect o ang sariling ina ng batang nasa larawan. Ang mga ganitong klase ng larawan ang di umano'y ipinadadala raw ng suspect sa mga dayuhang kliyente kapalit ng pera. At ito hong pinto na nasa likuran ng bata. Ito po yung nakapagpakumpirma sa NBI sa lokasyon ng mga biktima matapos ang ginawa nilang surveillance. Ang batang walang kamuang-muang na nasa litrato, 14 na taong gulang lamang. Ayon pa sa mga otoridad, iniengganyo rin daw ni Marie, hindi niya tunay na pangalan, na magpunta ng Pilipinas ang kanyang mga dayuhang kliyente para personal na abusuhin ang kanyang mga menor de edad na anak. Kaya wala nang inaksayang oras sa mga operatiba kasama ang resibo. Agad silang nagkasa ng isang entrapment operation. Sa 8 anak niya, 4 yun. So, puro babae lang na may ino-offer niya dun sa undercover natin. So, itong area is squatter area. So, we believe na drug-infested din to. Tas ang risk involved dito sa case natin is puro kamag-anak niya yung halos nakatira. Susunod! Boss! NBI! Magkasintahang ikakasal na sana
Nauwi pa sa hiwalayan at lapagan ng screenshots. Ayun o, may picture kayo dito sa gym. Halik ka ha? Resibo, walang lusot ang may atraso. May aksyon, may ebidensya. Resibo, walang lusot ang may atraso. Para tuluyang masilo ang suspect, kailangan munang paharapin ni Marie sa isang live show ang mga bata sa undercover agent na nagpapanggap na kliyente o padalhan ng mga operatiba ng masiselang larawan ng mga bata. Maya-maya pa, isang message ang natanggap ng mga otoridad. Ang suspect na si Marie at kanyang mga inilalako umunong anak online, ready na raw? Ilang saglit pa, iniharap na niya sa camera ang mga bata at tsaka pinakaway ng isa-isa. Ito na ang naging hudyat ng mga otoridad para sugurin ang bahay ng suspect. Pagpasok sa bahay, binasakan na ng karapatan sina Marie at ang kanyang kapatid na si Rona. Hindi niya tunay na pangalan. Naaresto ho namin kayo sa salang RA 11930. Binubugaw ninyo yung anak ninyo online. Ngayon, naaresto ho namin kayo ha. Naaresto ho namin kayo. May karapatan ho kayong kumuha ng sarili nyong abogado. Magkasabwat daw ang dalawa sa malanswang online negosyo. Sister goals lang, mga ate. Inaresto rin ang asawa ni Marie na itatago namin sa pangalang Freddy. Hindi ko po kasama po yan. Doon po yung bahay ko. Wala po akong anak na babae. Siyang po yung anak ko. Walang mag-aasikaso sa mga anak ko. Sinagip ng mga otoridad at ng City Social Welfare Office o CSWDO mga bata. Search dito sa loob ng bahay niya. Kukunin namin lahat ng mga devices na palagi namin may kinalaman dito sa offense to. Isa to. So kukunin namin siya, i-witness mo na i-dokumento namin yung pagkunin. Ha? Sa patuloy na pag-iimbestiga ng mga otoridad sa loob ng bahay sa bisa ng search warrant. Dito sa ano na to, sa lugar na to, meron tayong mga kuha ng mga sisams. Dito mismo ginawa yung malalaswang larawan. Especially ito, this very distinguished to. So ito yung nakapag-identify sa atin na talagang dito ginawa yung sisams materials. Same background. Kaya na-confirm natin na dito niya ginagawa yung OSAIC activities niya. Natagpuan din ang iba't ibang klase ng cellphone na hinihinalang naglalaman ng child sexual materials o mga hubad ng larawan ng mga bata. Nakita rin sa loob ng bahay ni Marie ang mga resibo ng money transfer na posible raw ebidensya ng mga naging transaksyon sa iba't ibang dayuhan. Nakapanayam ng resibo ang suspect na si Marie. Paliwanag niya, may nagturo lang daw sa kanya na ibenta ang malalaswang larawan at video ng kanyang sariling mga anak. May nag-offer lang po sa akin. May nag-offer po sa inyo. Po, taga dito rin po. Marami po sila dito. Kailan po kayo inalok? Anong taon po? Last year po, 2 beses po. Wala last year. Tansya niyo po, mga ilang beses po kayong napag... Isang beses po. Sabi niyo po kanina, 2. Opo, tas Ngayon po, isa. Opo. Panginoon. Pero sa gitna ng aming panayam, si Marie biglang nag-iba yata ang timpla. Kanina, ang lakas-lakas mo eh. Ngayong hinahinaan ka. Sinubukan din naming kunan ng panayam ang kapatid ni Marie na si Rona. Pero si Rona, biglang nilaglag si ate. Aba, anyari sa sister girls, Rona and Marie. Sabi niyo po kanina, inalok lang po kayo. Si ate ko lang po, di mo po nagaganan po. Pero alam niyo ba yung ginagawa? Oo, naturuan lang din po siya. Karamihan po talaga dito sa amin po dito, marami pong ganyan. Ano po yung ganyan? Mga sa cyber sex po silang ganyan, hindi lang po siya, nasulsulan lang po yun. Hindi po ko yung anak niya. Pero si Rona, todo deny pa rin. Doon po ako sa loob, pinapadede ko po yung anak ko. Kanina tinatanggi niyo po, sabi niyo po, hindi niyo po alam. Pero kita po kayo sa video call. Kasama po kayo sa... Wala ka nang lusot, Rona. Paliwanag naman ang asawa ni Marie na si Freddy. Wala po kayong alam na yung asawa po ninyo
Ganun po yung ginagawa sa mga bata. Hindi ko po alam, ma'am. Ako, ma'am, magtatrabaho po kasi ako, ma'am. Yung construction po. Itong bahay po ninyo, ang liit lang po para hindi nyo makita. Wala mo po, ma'am. Matapos matimbog, dinala sa National Bureau of Investigation Office sa mga narestong sina Marie, Ron at Freddy. Sakaling mapatunayang nagkasala sa batas, nakakarap sila sa patong-patong na kasong paglabag sa qualified human trafficking at anti-online sexual abuse and exploitation of children. Ang penalty po para dito ay lifetime imprisonment po o habang buhay na pagkakulong at ang danyos perwisyo ay mula 2 milyon hanggang 5 milyon. Yun po yung magiging kaakibat na kaparusahan para sa paglabag sa human trafficking or qualified human trafficking para sa kaso na ito. Samantala, nito lang nakaraang Lunes, na-turn over na sa isang shelter ang mga nasagip na menor de edad. Sa tulong ng mga child psychologist, sasailalim sila sa healing process at angkop na intervention. Kami ay magkakaroon pa ng karagdagang investigasyon. Kung sakasakaling maka-build up kami ng kaso, po pwedeng sila rin ay maaresto namin dahil mag-a-apply rin kami ng search warrant para sa kanila. Hindi man maubos-ubos ang mga kaso ng online na pang-abuso sa mga bata, hindi naman titigil ang mga otoridad sa pagtutugis sa mga predator na karamihan ay mga dayuhan at trafficker na kung minsan ay kanila mismong mga magulang. Habang ang resibo patuloy na magbabantay at magpapalawak ng kamalayan tungkol sa nakababahalang isyong ito ng paglabag sa karapatan ng mga kabataan. Nakatakda ng ikasal na magkasintahan imbes na dumiretso sa simbahan, nauwi pa sa isang mala-pelikulang hiwalayan serye na may mga bookingan at lapagan ng screenshots. Sa unang pagkakataon, maghaharap ang mag-ex dito sa Resibo. Sa isang cellphone video na umani na ng mahigit 7 million views online, makikita ang isang babae na papasok sa isang gusali at may bitbit na mga papel. Sadya niya, hindi ang isang fine dining restaurant, kundi ang gym kung saan daw nagwo-workout ang kanyang soon-to-be groom. Konsentidor din yung mga tao dito. Agad niya itong nilapitan at kinausap, pero maya-maya pa, Wag ako! Wag ako! tinulak at dinuro-duro na niya ang lalaki Aba? at ilang beses ding sinampal. Habang sinusubukan pang lumapit ng lalaki, Wag ka lumapit sa akin! dito na iwinasiwas at inihagis ng babae ang mga dala niyang papel sa mukha ng kanyang partner. Ayun o, may picture kayo. Nandito sa jeep. Nakahalik ka pa. Ka ba? Nakilala ng resibo ang babae sa video na si Pauline at ang lalaking kanyang sinugod, ang boyfriend niyang si Anthony. Hindi nila mga tunay na pangalan. Ka ba? Hindi na raw napigilan ni Pauline ang kanyang galit nang malamang si Anthony may ibang ka-gym body na pala sa kanyang road to fitness. Nag-start na po siyang tumira sa gym and nag-start yung boxing journey niya. Tinry po namin hulihin yung girl. Gumawa po ako ng dummy account. Hanggang sa napaniwala namin yung girl na ako si sinend yung lahat ng pictures. Meron pong picture sila na nasa isang motel. May pictures din po sila sa gym na sobrang intimate ng posings. Ayun o, may picture kayo. Nandito sa jeep. Nakahalik ka pa. Ka ba? Taong 2020 nang mag-match daw sina Pauline at Anthony sa isang dating app. Naghahanap ako ng someone na makakapagparamdam sa akin ng love. Then I met my ex. Sa kanilang mga unang pag-uusap, agad naman daw nahulog ang love ni Pauline kay Anthony. Nung nakita ko pa lang po siya pagbukas ng kotse, nung sinundo niya ako sa kanto namin. Siya po talaga yung papakasalan ko someday. Makalipas ang 2 buwan bilang magkasindahan, napagdesisyonan daw agad ni Pauline at Anthony na magsama na sa isang bahay. Kwento pa ni Pauline, naging maayos naman daw ang una nilang pagsasama. Pero hindi nagtagal, unti-unting lumabas sa mga hindi nila pinagkakasunduan. Sa loob ng 5 taon, paulit-ulit daw na nahuhuli ni Pauline na may ibang nililigawan ng kanyang live-in partner.
Nung harap-harapan kong may kausap siyang iba, dahil lang magkagalit kami. Tapos yung tone pa na ginagamit niya is parang yung tone na ginagamit niya sa akin pag naglalambing. Taong 2023, sa kabila ng kanilang on and off na relationship, pumunta raw si Anthony sa bahay ng mga magulang ni Pauline, hindi para mag-sorry, kundi mag-propose. Nagulat na lang po ako, nagising ako sa bahay ng parents ko. Nakaluhod na po siya, tapos may hawak siyang singsing. Mag-yes lang daw po talaga ako, babaguhin niya lahat. Pero si Anthony hindi raw tumupad sa kanyang pangako. December 2024, kwento ni Pauline, natuklasan niyang may pinagkakaabalakan na namang iba si Anthony. Pinakita ng friends ko na may pinost na siya sa social media na kasama niya yung babae. Ang tinutukoy ni Pauline na ibang babae ay ang ka-workout session daw ni Anthony sa in-enrollan nitong gym. Sinusuyo niya ako, ayusin daw namin. Then ako, sabi ko, sige aayusin natin. Sabi niya, client lang daw po yun sa gym. Nanlamig daw ang mga kamay ni Pauline nang makita ang isang larawan. Si Anthony mukhang too close for comfort daw na kasama si gym buddy. Kaya naman si Pauline hindi na raw nag-atubiling mangalkal ng mga resibo tulad ng mga nilalanggam sa kaswitan na chat at larawan. January 27, nagpasya na si Pauline na sugurin si Anthony sa gym at ipakita ang mga nakuha niyang ebidensya. Ayun o, may picture kayo nandito sa gym. Nakahalik ka pa? Ka ba? February 6, 2025, isang linggo matapos ang pagsugod ni Pauline, humarap si Anthony sa resibo para ibigay ang kanyang panig. Hindi niya itinanggi ang mga paratang ni Pauline tungkol sa kanya. Yes. And ang ironic dito, while pursuing her, syempre may mga nagiging affair sa iba. Pero hindi naman umabot doon sa point na nagkakaroon ng commitment. Actually, it's not just a habit, it's a lifestyle eh. Cheating is a lifestyle. Kwento ni Anthony. Inisip ko, valid naman makipag-relationship sa iba eh. But I missed the point na hindi siya bumibitaw. She's just letting go the commitment. Kasi may mali. Depensa ni Anthony tungkol sa paratang na paulit-ulit siyang nagloloko. My conscience is haunting me na eh. Kumbaga, andun na yung point na ba't ko nagawa yun? I know it is not an accident, but it was planned. I'm just thinking about the present. I'm not thinking about the consequences. Nagsisi ako. Nang talungin siya tungkol sa ibang babae na pinag-awayan nila ni Pauline. Client ko siya sa gym. Para siya naging hingahan ko noong mga time na di na ako makahinga kay Masakit, may pinost ka. Hindi, kasi deserve ko eh. Expected actually. Expected. Kulang pa ngayon eh. So, ang binabanggit ni Sir sobra 5 beses, hindi lang 1, 2, 3. Ano ho yun? Napapagbigyan nyo kaya kayo nagsasamang muli? Opo, pinapatawad ko po. Aha. Hindi po talaga nawawala yung hope ko na magbabago yung isang tao. Actually sir, wala akong excuse doon eh. Totoo po lahat yung sinabi niya. And unexplainable din po if I'm going to tell it. Kasi yung cheating itself, hindi naman siya accident eh. It is planned. And ano ba yung hinahanap mo na hindi mo nakita rito kay para daling ka dyan sa ganyang klase ng ikamoy, maling gawa? Actually, wala naman. Wala naman siya naging pagkukulang. Ako po yung talagang totally may mali and accountable dito sa mga nangyayari. Kasi ako yung nag-initiate ng action eh. Sa gitna ng harapan, may ibinahagi si Anthony. Ikaw, anong ginawa mo para isalba itong relasyon ninyo? Meron ba? Meron, sir. Ano po yun? Yun, nagpa-therapy kami. The only mistake siguro na ginawa ko is I did not follow what the therapist said to me. Ano yung bilin ng therapist sa iyo na hindi mo sinunod? Mag-undergo sa physical examination and mag-take ng medication. Bago matapos ang usapan, may inilabas si Pauline na ilang kagamitan. Hindi man ako yung huling magsusuot nito. Kahit ibigay mo na lang sa taong pagbubuan mo ng pamilya. So ano ba ito? Teka muna. Sing-sing at engagement ring, tama ba? Yes po. Yan po yung third and last engagement ring po namin. Sa giling na rin ni Anthony, minabuti ng resibo na ilapit siya sa isang psychologist. My initial impression of this condition is he may have borderline personality disorder. I can imagine there
symptoms are very intense, he can be held accountable for his behavior now because he knows what is right and wrong. He knows that there are certain behaviors that need to be hidden kasi mali. Cheating is a choice. Cheating is cheating. Paglilinaw ng eksperto. Kung halimbawa we know a certain condition can affect yung pinaka-life natin, we have to seek professional help already. Para kina Pauline at Anthony, masyado pa raw maaga para maghilom ang mga sugat na iniwan ng kanilang relasyon. Si Pauline, piniling makasama ang mga kaibigan sa kanyang kaarawan noong February 10. Isang hakbang na raw ito para makausad at mag-move on. Para naman kay Anthony, nagsisilbi raw na matinding aral sa kanya ang nagwakas na relasyon. I would also like to take this opportunity to say sorry to everyone na naging victim ko. I know to myself that sorry is not enough. Ngayong buwan ng mga puso, hindi lahat ay nadaraan sa ingranding mga regalo at pagromansa. May iba na pinipiling unahin at makalin ang sarili bago ang iba. Sama-sama nating ituwid ang tiwali at baluktot. Itakwil ang maling gawi at modus na bulok. Walang ligtas ang kabisado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang resibo. Hanggang sa muli, ako po si Emil Sumangil. May aksyon, may ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso.